Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabin natin na kapapasok lang, press con ni Hontiveros, hinatulan si PRRD at Kibuloy sa kanilang pagkakaibigan. Yan mga karibin natin, hukom na rin po ngayon itong si Hontiveros. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Pinas News. Yan nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, nasa description ang link ni Pinas News. Yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago natin simulan to mga karibin natin, eto, basahin po natin yung iilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan, no? Eto po. Eto, hayaan natin gumulong batas, silitaw ang katotohanan at malalaman kung sino ang nasa tama. Yan. Eto, bakit ang mga witness mo na mga babae ay nagrereklamo ng sexual abuse? At bakit ikaw ay walang reklamo ng Eto, i-highlight ko na lang po mga karibin natin Yan, abuse. Nako. Ayon sa kwento, ikinento ng isang speaker sa tatlo pa daw sila. Nako. Testimonies, evidence, iparinig at ipakita sa lahat. Yan, okay. Oo nga naman, para at least malaman ng katotohanan, di ba? Eto mga karibin natin, isa pa. Mga witness mo, tanggalan mo ng takip sa mukha. Yan, oo nga naman. At pagsalitain mo ng totoong pangalan nila. Panumpain mo ng pawang katotohanan lamang ang sasabihin, tapos pangalan pa lang, hindi kayang sabihin ang oo nga naman mga karibin natin, no? Manunumpa, no? Na magsasabi ng katotohanan pero yung mukha nakatakip at puro alias lang ang ibibigay na pangalan. O ibig sabihin doon pa lang po mga karibin natin, lumabag na po sila. Sa batas. Yari dito si Hontiveros. Ito pa. Ang problema ay ang Senate President. Yan. Mukhang pressure daw po ata siya. Hopefully manaig ang tamang hustisya. Yan nga po mga karibin natin kasi may mga kumakalat na balita na papalitan di umano itong si Senate President Zubiri ni Senator Jinggoy Estrada. Yan Ito, isa na lang po mga karibin natin. Kung tunay ang appointed absan, harapin mo kada mo kung wala kang kasalanan. Yan, bakit ayaw mong harapin kaso mo wala ka bang tiwala sa nag-appoint sa yung Diyos? Takot ka bang pabayaan ng Diyos mo? Yan dahil totoong bintang sa'yo. Yan mga karabin natin. Alam niyo mga karabin natin may tama rin naman to na umattend pa. Kaso mga karabin natin, linuto na hindi pa po umaattend, hindi pa, di ba? Humaharap si Pastor Apollo Kibuloy, gustong-gusto nang i-contempt o a-attend ka pa ba kung gusto kong i-contempt? Diba? Ngayon nga eto nga panunuorin natin yung press con ni Senator Hontiveros. Eto mga karibin natin para malaman po talaga natin kung ano ba talaga at saan ang humuhugot itong si Senator Hontiveros. Eto na po. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin, magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy. At ifo-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya. A few days ago, lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the kingdom of Jesus Christ. Lalong dumadami ang mga issue at lalong lumilinaw kung ganong ka intertwined
ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Being the appointed son of God, omnipresent at Then mga karabin natin, parang hindi naman po alam ni Senator Res Hontiveros, no, na bago pa maging presidente, mayor pa lang po si dating Pangulong Duterte, magkaibigan na po, di ba? Si PRRD at si Pastor Apollo Quiboloy. Paano hindi sinasabing pagkatiwalaan yung tao? Wala pa man sa national position itong si dating Pangulong Duterte, hindi pa man siya presidente, magkaibigan na po sila. 'Di ba? Kaya sabit din dito si Senator Reza, no? omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Dahil Grabe. ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy. Ma'am, good morning. Morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Quiboloy to attend Risa Hontiveros' Senate hearing. Number 1, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. So, yan. Anong masasabi mo, Senator Res Hontiveros? Na talaga namang tama di ba? Ikaw ngayon, Senator Res Hontiveros, aakasahan ka ng mga taong nakatakip ang mukha at hindi nagsasabi ng totoong pangalan. Tatanggapin mo lang ba yun? Di ba? Kahit ikaw na nanonood ngayon, di ba? Siyempre, magrereklamo ka. Magre-react ka. Kasi, unfair naman. Ikaw na linilitis. Nasaan ang hustisya? Nasaan po ang pagiging fair? Di ba? Nakatakip ang mukha tapos gusto nyong ipakulong kung ako, di ba? Ipapakulong nyo ako nakatakip ng mukha ng mga witness ninyo. Ano kayo, hilo? Ipakita yun yung mukha kung baka hindi yan mga tao. Baka mga hayop yan, di ba? Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan. Grabe naman po itong reporter na ito, mga karibin natin. Absurd talaga. 'Di ba? Yung pinaka-crazy. Absurd, no? Malala kumbaga, no? Ano naman ang malala doon? Kaya nga Kasi hindi kayo patas. 'Di ba? Grabe yung tanong ng reporter, ano ba 'yan? May envelope mental ba dyan? Sa bagay, mga karabin natin, pag ganitong press con, expected na po ang mga tanong dyan. Kasi, bago pa magsimula, di ba, may nagsiwalat na nito dati. By envelope mental po, no? Pinamimigay na sobre, nandun din yung mga tanong. Pag nyo kaming lokohin, Man siya naging kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakarinig, nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabana ng Senado tapos ang sagot ay
paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi Sana naman po matauhan kayo, no? Bakit? Yan na lang. Magtaka po tayong mga nanunood dyan sa hearing kung bakit di ba? Pati mismo yung chairman, di ba? Kung talagang credible nga. Kasi nga po, may bahid po ng di magandang pamamahala. Itong chairman natin dito sa kaso ni Pastor Apollo, no? Yung Senator Rezon Tiveros. Dahil nga po sa PhilHealth. Kaya kailangan i-cross examine, di ba? di pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Isa pa yan mga karibin natin, no, na sila lang ang pwedeng magtanong. Gaya po na nangyari kaya Ka Eric, di ba? Kaya po na-contempt si Ka Eric mga karibin natin kasi gusto pa pang magpaliwanag ni Ka Eric, no? Baka ganun din yung gagawin nila dito kay Pastor, di ba? Apollo Kibuloy. Ganun na nga. Wala lang iba mga karibin natin. Parang ganun na nga ang mangyayari dito, no? Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang gano'n, magje-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano ma'am yung, 4 pa lang yung nagsasign, no? And balita ko po. kumbaga sa medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ika-7 araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ifo-follow up ko kay SP na ipaaresto na siya para dalhin dito para sa wakas humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Sen, mga karibin natin, no? Hindi ba nahihiya si Senator Rezon Tiveros sa mga nangyayaring ito, no? Kasi pag ganitong mga hearing-hearing, 'di ba? Nagkakaisa talaga yung mga senador, 'di ba? Kung ano po yung desisyon ng chairman, talagang pinapaboran po yan Pag mga ganitong yung mga member ng komite.
Pero dito po sa ginagawa niyang investigasyon, ganito po ang nangyayari. Ibig sabihin, wala pong tiwala. Yung iba niyang kasamahan dito sa kanyang pamumuno, di ba? Sa hearing na ito. O, di ba? Kahit 5 lang po ang, di ba? Kahit hindi po mabuo yung sinasabing 8. Para sa akin, nakakahiya na po yan kasi parang isa lang tayo dito tapos hindi kayo nagtitiwala sa akin. Kaya parang ganun mga karibin natin. Oh. Sabagay, may bahid talaga ng kalokohan, corruption itong Sen eh. Ha? Yung nga yung sinasabi ko sa PhilHealth. At sa simula pa lang talagang hindi na po kapanipaniwala. Kasi nga po yung mga witness nila, di ba? Mga nakatakip ng mukha. Tapos hindi pa nagsasabi ng totoo. O paano natin nasabi? Kasi hindi nagsasabi ng totoong pangalan eh. O yan. Kayo mga karibin natin, naniniwala po ba kayo dito sa kay Senator Res Hontiveros? Ha? Well, anyway, lahat naman po ko tayo may kanya-kanyang reaksyon at opinion, di ba? O ano man po ang inyong opinion dito sa mga sinasabi ni Senator Res Hontiveros, no? Talagang hinusgahan niya na yung pagkakaibigan ni Pastor Apollo Quiboloy at ni PRRD, no? Ang hindi niya alam, hindi pa man po presidente, no? Mayor pa lang po si dating Pangulong Duterte, magkaibigan na po yung dalawa. So paano niya masasabi na hindi pagkakatiwala yung kanyang, di ba? Pag-aari. Oh, di ba? Hindi siguro Wala lang yung mga karibin natin. I-comment na lang po sa baba para atis alam po ninyo ang malaman po ng mga kababayan natin yung inyong opinion patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.